Hello guys! Welcome back ulit dito sa aking channel. Si Zia na naman ito and may plano ba kayong magpagawa ng bagong classroom? Kailangan ba ng school ninyo ng bagong computers, laboratory equipment, o yung additional funding habang hinihintay ang government subsidies? Kung school owner, administrator, o educational institution representative kayo, baka ito na ang financing program na hinahanap ninyo. Kaya nga sa video na ito ay pag-uusapan natin itong Land Bank Aral Lending Program. Aalamin natin kung sino ang pwedeng mag-apply, magkano ang pwedeng hiramin, ano yung mga requirements, at paano makakatulong ito sa pagpapalago ng inyong educational institution. Kaya nga make sure na tapusin ninyo talaga yung video na to, lalong-lalo nga kung kayo ay isang school owner, administrator, o educational institution representative. Kasi nga marami tayong pag-uusapan na for sure makakatulong lalong-lalo kung kailangan ng school nyo ng financial support. So kaya nga make sure na tapusin ninyo ang video dahil meron practical examples tayo mamaya para maintindihan ninyo kung paano gumagana ang loan program na ito. Ngayon nga, pag-uusapan natin ang isa sa mga specialized lending program ng Land Bank para sa education sector. Ano ba ang ARAL Lending Program? By the way mga ka-ins review, ang ARAL ay nangangahulugang accessible and responsive approach to learning. Isa itong special financing program ng Land Bank na ginawa para tulungan ang mga educational institution sa kanilang expansion, development at operational needs. Sa madaling salita, kung ang isang paaralan ay nangangailangan ng pondo para sa pagpapagawa ng bagong building, pagbili ng equipment o pagpapatuloy ng operasyon habang naghihintay ng subsidy payments, maaring makaturol ang ARAL Lending Program. Ang goal ng programa ay hindi lang magpautang, okay? Ang mas malaking objective nito ay suportahan ang quality education nga sa bansa sa pamamagitan ng pagtulong sa mga educational institutions. Ngayon nga, pag-uusapan natin kung bakit mahalaga ang programang ito. Alam naman kasi natin na mahal talaga ang pagpapatakbo ng paaralan. May mga expenses para sa sahod ng teachers, yung mga utilities, maintenance, school supplies, technology upgrades, internet infrastructure, building maintenance, at marami pang iba. At minsan, may mga government subsidies naman na nakalaan para sa school pero hindi ito agad-agad na re-release. Kaya nga, habang naghihintay, kailangan pa rin ng school na mag-operate. Dito pumapasok ang ARAL Lending Program. At isa sa mga madalas itanong, pwede ba kaming mag-apply? Narito ang mga qualified borrowers. Una, yung mga private non-DepEd schools. Pangalawa, private higher education institutions o mga colleges at universities. Number 3, private technical vocational education and training institution o TVET school. Pang-apat, state universities and colleges. Pang-lima, local universities and colleges. Makikita natin dito na hindi lamang yung mga private schools ang target ng programa na ito, kundi kasama na rin dito ang ilang public educational institutions. Pero ito na nga mga ka-ins review, bago ma-approve ang loan, may ilang qualification requirements. Una, dapat recognized o accredited ng DepEd, CHED o TESDA. Pangalawa, dapat operational na ang institution ng hindi bababa sa 3 taon. At pangatlo, Land Bank dapat ang official depository bank ng receivables mula sa government subsidies. Panglima, dapat may historical credit records ng subsidy proceeds. So, ibig sabihin, gusto ng bangko na makita na may established operations ng educational institution. So, ano nga ba ang pwedeng paggamitan or saan natin pwedeng gamitin yung loan? At dito nga nagiging exciting ang program. Maraming pwedeng panggamitan ng loan. Number 1, bridge financing. Halimbawa, may expected subsidy payment ang school mula sa government program pero hindi pa dumarating. Pwede kayong mag-avail ng financing habang hinihintay ang release nga ng subsidy. At number 2, yung refinancing or rediscounting. Kung may mga existing promissory notes mula sa students, parents, o benefactors, pwede itong gamitin bilang basis para sa financing. At number 3 naman, working capital. Kasama rito ang payroll, yung utilities, operating expenses, para sa maintenance at iba pang pang-araw-araw na gastusin. At number 4, yung capital expenditures. Ito naman
ay isa sa pinakamalaking advantages ng programa. Pwede itong gamitin para sa pagpapatayo ng bagong classrooms, renovation ng buildings, library improvements, computer laboratories, science laboratories, school equipments, educational software, learning management system, at iba pang project na makakatulong sa quality of education. At ito na, isa ito sa pinaka-importanting bahagi ng video. Magkano nga ba ang pwede nating hiramin? So, para sa receivables financing at rediscounting facility, pwedeng umabot hanggang 80% ng receivables. For example, may receivable ang schools na 10 million pesos mula sa government subsidy. Ang maximum financing ay maaring umabot sa 8 milyong piso or 8 million. Ngayon naman, para sa capital expenditure at working projects, pwede ring pundohan ng Land Bank ang hanggang 80% ng total project cost. So for example, magpapagawa ng school ng bagong academic building, ang total project cost ay 20 million pesos. Kung 80% ang financing support, 20 million multiplied by 80% equals 16 million pesos. Ibig sabihin, maaaring umabot sa 16 million pesos ang financing support ng Land Bank. Ang remaining 4 million pesos ay maaaring manggaling sa equity o sariling contribution ng borrower, pero tandaan, hindi automatic na maa-approve ang buong 80%. Dadaan pa rin kasi ito sa credit evaluations, titignan ang financial statements, yung cash flow, repayment capacity, collateral, at yung overall viability ng project. At syempre, pag-uusapan natin yung interest rate. Ayon sa mga program guidelines, ang interest rate ay based sa prevailing market rate plus applicable spread, okay? Pero hindi ito dapat mas mababa sa 6% per annum. Ang exact rate kasi ay depende sa credit evaluation ng borrower nga, kaya mas maganda talaga ang financial standing ng institution, mas maganda rin ang posibilidad na makakuha ng favorable loan terms. Ngayon naman, gaano ba katagal ang pagbabayad? Para sa receivable financing hanggang 180 days, para sa working capitals naman hanggang 1 year, at para naman sa permanent working capital hanggang 5 years, sa school construction at facility upgrading naman hanggang 15 years. At para naman sa equipment acquisition tulad ng computers, yung software at yung mga learning equipment hanggang 10 years. Ang advantage talaga nito ay mas mahabang panahon ang borrower para mabayaran ang loan habang ginagawa at ginagamit na ang project. So ito lang yung practical example. Halimbawa, mayroon tayong private college. May plano silang magtayo or may planong magtayo ng bagong 4-story academic building. Ang project cost ay 25 million pesos. Sa ilalim ng ARAL lending program, maaring ma-finance ng Land Bank ang hanggang 80% nito. 25 million times 80% equivalent yon sa 20 million pesos. Kung maaprubahan, malaking tulong ito para maisakatuparan ang project nang hindi kailangang ilabas agad ng school ang buong halaga. Pero syempre, dahil loan ito, merong collateral din, okay? Maaring tanggapin ng Land Bank ang real estate mortgage, chattel mortgage or financing, hold-out deposits, at iba pang acceptable collateral arrangements. Depende pa rin ito sa evaluation ni bangko. So ayan, paano nga ba tayo makapag-apply? Para nga sa mga interesado na mag-apply dito, simple lang ang unang step. Pumunta tayo sa pinakamalapit na Land Bank branch o lending unit, makipag-usap sa kanilang lending officers. Sila kasi ang magbibigay ng complete checklist ng requirements at gagabay sa inyo sa buong application process. Kaya nga, sa kabuuan, ang ARAL Lending Program ay isang magandang financing option para sa mga educational institution na gustong mag-expand, mag-upgrade ng facilities, bumili ng bagong equipment o magkaroon ng additional working capitals. Ang pinakamalaking advantage nito ay ang specialized focus nito sa education sector. Kaya kung kayo ay school owner nga, yung administrator o bahagi ng educational institutions, maaring makatulong ang programang ito para sa pag-abot ng inyong development goals. Again, tandaan na ang approval ng loan ay subject pa rin sa evaluation ng Land Bank. Kaya kung may mga question kayo tungkol sa ARAL Lending Program, comment ninyo sa baba at susubukan nating sagutin sa susunod na videos. At kung nakatulong ang video na to, please don't forget nga to like, share, and subscribe para maging updated kayo sa mga susunod na videos natin patungkol sa iba't ibang klaseng loan, yung mga personal loan, no? For employed and self-employed. So marami kayong makikita nga dito sa ating channel, and don't forget nga to click the bell icon dyan sa baba para maging updated nga kayo. Disclaimer, hindi po ako binayaran ng bangko na ito
para i-share itong loan na meron sila. So by the way, based lang ito sa research lang din na ginawa natin. Gusto ko lang din ma-share para sa mga school owner nga na naghahanap ng pwedeng malalapitan kapag kailangan nila ng financial support. Okay? So yan lang anyway. Thank you for watching at see you nga sa aking next video. Bye!